Di ba dati ang sinabi, babahan ng proyekto. Ngayon baliktad eh, bumaha dahil sa proyekto. Dahil ghost yung proyekto, dahil palpak yung proyekto, dahil doon nilagay. Di ba nung araw magyayabang ka sa, sa SONA, basically ang sinasabi ng mga dating presidente, babaha ng proyekto. Ngayon he was honest enough to say, yung mga proyekto na yan, dahil palpak, dahil ghost, kaya bumaha. So, ganun din sa PhilHealth. It's an acknowledgement na yung last 2 years pagkukuha ng pondo, but hindi naman di ba, explain yung gobyerno, kahit tanggalin mo yung pondo na yung PhilHealth, may pera sila, may pondo dyan, pero hindi naman gumaganda yung serbisyo. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Personally, I like the tone of complete honesty. Siguro yung tatlong tumatak kaagad is one, yung honesty, especially dun sa flood control. And katulad ng lahat ng leaders natin na nagsabing may mananagot, the key there is may managot talaga. And the key there is maging comprehensive, di ba? Nabanggit yung tulay sa Isabela, but of course, until now, walang nananagot, di ba? Okay. Sa PhilHealth, napakaganda. But it's not, so yung sa baha kasi, it's a matter of political will, di ba? Alam natin, kung gusto managot, kung gusto makita yung pondo, makikita, may mananagot. Sa PhilHealth, it's a little bit different. Kasi how do you do that in all the hospitals and less argument kung kasama sa zero billing o hindi. But sincerely, I hope magawa to. Kasi kung magawa to, malaking masosolve natin. No? The third thing I wanna mention is that yung sa budget. So apparently, whether it's yung tulay, whether yung baha, whether yung skandalo sa budget last year, people listen. So tama yung ginagawa niyo sa media na pag may nakita kayong mali, hindi niyo tatantanan, di ba? Ulit-ulitin niyo. Because many things that were mentioned by the President today is a reaction to the scandals last year and recently. No? Yung baha, 3 years na yan. Yung PhilHealth, kasama yan sa almost 2 years, yung pagtanggal ng pondo niya sa budget. Then, of course, yung galit nga ng tao sa nangyari sa budget next year. So, let's see kung ano yung susunod na kabanata. But at least in so far as hitting a home run sa Congress at saka sa Malacanang, so I think strong naman yung sinabi niya na he'd rather have a reenacted budget. So let's see. As usual, maganda lahat nung premise. Tignan natin pagdating sa dulo, sa conclusion, kung ganun pa rin. Overall, you were satisfied, sir, dun sa SONA? You'll never be fully satisfied kasi ang daming issues and within 1 hour maririnig mo lahat, di ba? But the tone of honesty by starting sa umpisa na etong eleksyon na to may problema kasi kulang ang serbisyo. We all know that that's what? 60, 70, 80% true. May mga iba pang emotional issues. But it's also true na kahit anong good news, ang mga tao may reklamo. Diba? Whether it's yung taas ng bilihin, whether it's yung walang tubig, whether it's yung sabi free internet, bakit sa lugar nila wala, diba? So yung mag-start ka lang na honest dito, it's a good sa next 3 years. Kasi may time para baguhin to eh. Sir, gano'n ka seryoso kasi may mananang, ang possible na makakalaban ng Pangulo yung mga congressmen, mga politiko na sinasabi na kinabang Yes. ng true pork ban. Well, doon ko nga gusto bigyan ng good faith. Yun ang ibig ko sabihin na yung premise, nag-agree tayong lahat. Nag-agree tayong lahat na may problema sa tubig, dapat maayos. Nag-agree tayo lahat na, di ba dati ang sinabi, babahan ng proyekto. Ngayon baliktad eh, bumaha dahil sa proyekto. Dahil ghost yung proyekto, dahil palpak yung proyekto, dahil doon nilagay. Di ba nung araw magyayabang ka sa, sa SONA, basically ang sinasabi ng mga dating presidente, babaha ng proyekto. Ngayon, he was honest enough to say, yung mga proyekto na yan, dahil palpak, dahil ghost, kaya bumaha. So, ganun din sa PhilHealth. It's an acknowledgement na yung last 2 years pagkukuha ng pondo, but hindi naman di ba, explain yung gobyerno, kahit tanggalin mo yung pondo na yung PhilHealth, may pera sila, may pondo dyan, pero hindi naman gumaganda yung serbisyo. So now, by emphasizing the zero billing and by saying, eto sa heart, libre na yan, etong sa kidney, libre na yan. So, but ang susi dyan sa implementation. Ang susi din sa may mananagot, may managot.
But ano yung mga issues na gusto niyo po sanang natakil dito sa SONA? You mentioned earlier na hindi naman lahat talaga kayang matakil. Yes, I mean, you can mention anything, di ba? From prices ng bilihin, yung poor productivity sa agriculture. Ako, basically, I'm still not settled dun sa 19% na tariff, and then halos lahat binigay na natin sa alay natin sa Amerika, pero may green card ang mga Pilipino na haras doon. So, napakaraming issues sa tourism. Hindi ko nababanggitin yung isang country na yun, di ba? Pero naunahan na tayo nun. Samantalang dati, pangalawa, pangatlo tayo, except of course sa Thailand, di ba? So, napakaraming problema, napakaraming issue. So, I'm just saying na I'm basically happy with the tone and yung mga issues na naisama. But in no way is it totally comprehensive just because it's impossible. Diba? Sinong taong pwedeng with even 1 hour and 15 minutes tayo, no? More or less. So kahit mag 2 hours ka, hindi mo matatapos. But yung mga pinaka-importante, health, education, corruption, accountability, nabanggit. So now, the key is, even before the next one, by the end of the year, nasunod ba yung mga nabanggit today? Issues on online gambling, sir. That's so in the same manner na nag-standing ovation sa Pogo, that's one thing na kung may wishlist ako, sana nag-announce ng total ban on online gaming today. So kung may wishlist ako, yun na yung hindi nakasama doon. Thank you guys. Thank you. As we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpat at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Ipagdasal natin ang Pilipinas.